Ang ebanghelyo ngayong Biyernes, ika-10 ng Hulyo, ay mula kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Mag-ingat kayo sapagkat kayo'y dadakpin at isasakdal sa mga kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin kayo sa mga gobernador at mga hari nang dahil sa pagsunod ninyo sa akin, upang magpatotoo sa kanila at sa mga hentil. Kapag iniharap na kayo sa hukuman, huwag kayong mababahala kung ano ang inyong sasabihin o kung paano kayo magsasalita, sapagkat ipagkakaloob sa inyo sa oras na iyon ang inyong sasabihin. Hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Ipagkakanulo ng kapatid ang kanyang sariling kapatid upang ipapatay. Gayon din ang gagawin ng ama sa kanyang anak, at lalabanan ng mga anak ang kanilang mga magulang at ipapapatay ang mga ito. Kapupuutan kayo ng lahat dahil sa pagsunod sa akin, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kapag inusig kayo sa isang bayan, tumakas kayo sa kasunod. Tandaan ninyo, bago ninyo mapuntahan ang lahat ng bayan ng Israel, darating na ang Anak ng Tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Today's faithful reflection is from Brother Christian Costui. Magmisyon at huwag maging konsumisyon. Ako po ay magsasyam na taon ng full-time lay missionary na kung saan sa kabutihan at pagpapala ng Diyos lamang umaasa. Maraming nabago sa aking pagkatao nung ako ay nagdesisyon na iwan ang aking trabaho para sa kanyang gawain. Hindi madali noong una, ngunit unti-unti ko itong natutunan at ibagay sa aking pamumuhay. Maraming mga tao akong nakilala at nakasama. Ang ilan sa kanila ay ramdam ko ang dedikasyon sa gawain para kay Lord. Ngunit, nakakalungkot man sabihin, may mga tao rin akong nakilala at nakasama na parang mahirap makita si Lord sa kanilang pagkatao. Na kahit ang kanilang trabaho ay para kay Lord na, ay wala talaga. No offense, patawarin po ninyo ako. Hay, saan ko ba ilulugar ang sarili, isip at puso ko sa tuwing ganito ang kaharap ko? Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo po ay pinaaalalahanan ni Lord na maging maingat para sa kanyang gawain. Hindi lahat ng tao, lugar, imbitasyon at iba pa na para sa kanyang gawain ay palaging magiging maayos ang lahat. Mahalaga na nakahanda ang ating buong sarili na unawain, intindihin at mahalin pa rin ang iba kahit hindi nakamahal-mahal. Hindi man siguro laging pabor para sa atin ang sitwasyon, nais ng Diyos na huwag tayong titigil hanggat kaya natin na ipagpatuloy ang kanyang sinimulan. Katulad ng kanyang mga apostol, sila ay nagpatuloy sa pagmimisyon kahit may mga konsumisyon silang nakakaharap dahil ito ang misyon natin sa mundong ito. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo po akong maging handa sa bawat misyon ko araw-araw. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.